Good afternoon to everyone. So, tayo po yumuko at tayo po'y manalangin. Lord, we thank you, God, for this day. We love you, and may we always be connected to your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede bang bago tayo mag-start, tignan mo muna yung katabi mo. Pwede magkaroon ka ng friendly connection sa Kanya. Pag sinabi yung friendly connection, siguro naman kilala mo siya. Pag tumitingin ka sa mata ng katabi mo, anong unang naaalala mo? Ayan, tingnan mo. Anong naaalala mo? Anong naiisip mo? Naisip mo ba yung mga sikreto ninyo o yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan ninyo? Alright. Pakisabi sa tabi mo, friend. Come on, tell your neighbor, pakisabi, friend. Ihanda mo ang iyong pakikinig. Huwag ka mag-cellphone. Patayin mo yung mobile data mo. Mag-take notes ka lang. Okay? O, palakpa mo yung katabi mo kasi ngayon pa lang kinocongratulate mo siya. Okay. So, let's start, no? Ang pag-uusapan natin ngayon is our personal connection sa Kingdom of God. That's our topic for today. Yung connection natin sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, merong kasing kaharian dito sa lupa at merong kaharian doon sa langit. Pero alam mo ba, ang kaharian ng langit, ibinababa natin dito sa lupa. Siguro naiisip mo, ano ba ito pinag-uusapan natin, kaharian ng langit? Well, you know what? The kingdom of God should be here on earth. Kasi po, kung kaharian lang to ng basta mundo lang, kaya makikita mo, ang mundo natin, puro violence, puro bisyo, puro kalokohan, tama ba? Puro sakitan, puro offense, puro, alam mo yun, puro heartaches, puro bitterness. Kasi ang mundo, ganyan talaga, sobrang chaotic eh. Sobrang talagang mahirap. Kaya tignan mo yung katabi mo. Yung katabi mo ba, minsan na ba yan nasaktan? Ha? Minsan na ba nasaktan yan? Alright? Kung nasaktan na yan, minsan na yan naging connected sa nananakit. Tama ba? Yung katabi mo, minsan na rin ba nawalan ng pera yan? Diba? Sino dito parating may pera? Taas ang kamay. Sino dito parating wala siyang pera? Pakitaas ang kamay. Diba? Now, I want you to understand, everything that happens sa buhay mo, meron kang connection sa isang bagay. It's either kaya naubos ang pera mo kasi naging connected ka sa milk tea, naging connected ka sa mga bagay-bagay na binibili mo, kaya nawawalan ka. So definitely, you have been so connected sa isang bagay. But this very afternoon, gusto kong ilagay sa heart ninyo na dapat tayo, connected tayo sa kaharian ng Diyos. At yung connection na yun, dapat personal. Say the word personal. Come on, say the word personal. Alright? So open natin ang Bible natin. Mark 4 verse 10 to 13. Okay? So this was the story when Jesus speaks in parables. At si Jesus, nung nag-speak siya ng parables, ang sinabi ni Jesus, the first parable ever that Jesus spoke was the parable of the seed. Yung parable ng sower. Kung naalala niyo yung story ng parable ng sower, sabi ni Jesus, may isang sower na nagtanim. Okay? Tinanim yung buto o yung binhe sa isang kalsada. Yung isa naman, tinanim sa isang rocky place. Yung isa naman itinanim sa mabatong sa daanan lang along the way. Yung iba naman tinanim sa matabang lupa. Nung maraming mga disciple na nagpupuntahan sa kanila, hindi maintindihan ng mga tao kung ano sinasabi ni Jesus. Kasi kung babasahin niyo po ang Matthew, Mark, and Luke, marami pong parables dyan eh. Ano ba yung mga parables? Alam niyo yung parables? Parables of the sower, parable of the lost sheep, parable of the lost son, the parable of the lost coin, di ba? Marami pa mga parables eh. Akin yan, sige. Alright? So, ano pa mga klase ng parables? Parable ng mustard seed. Ang daming klase ng parables. Pero, patuloy natin dapat maintindihan na ano para saan ba ang parables? Okay? Ano sabi? When he was alone, sa Mark 4 verse 10, after ni Jesus mag-speak ng parables, ang sabi ng scripture, when he was alone, pakibasa po, 1, 2, 3, go. When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. Alright. Around him, asked him about the parables. Balik muna tayo doon. Makikita natin si Jesus, nung mag-isa na lang siya at kasama niya yung 12 disciples, nagtanong na yung 12 disciples niya, Lord, bakit parables yung sinasabi mo?
Bakit tinatago mo pa yung pag-preach mo ng gospel? Bakit hindi mo binibigay yung isang katotohanan o yung isang malinaw na interpretation ng parables? Now, next scripture. Anong sabi ng scripture? Sabi ng Bible is this. Basahin natin. 1, 2, 3, go. He told them, the secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is in parable. Okay? Sabi ng Bible, sa mga malapit sa akin, sa may mga connection sa akin, ibinibigay ko sa iyo yung secret to the kingdom of God. Alam mo bang may sikreto ang kaharian ng Diyos? Right? Alam mo ba, pag connected ka kay Lord, alam mo yung secret sa heaven? Alam mo yung sikreto ng tagumpay sa mundong ito? Alam mo ba yung katabi mo, pwedeng magtagumpay sa buhay? Sabi mo sa atin, may posible pala magtagumpay ka sa buhay? Alright? Now, ang sabi ng Bible, it has been given to you. Sabi mo sa atin mo, given to you. Now, ang sabi rin ng Bible, but to those on the outside, lahat daw ng nasa labas, lahat ng wala doon sa presence ng Lord, hindi sa binibigyan ng sikreto. Lahat ng bagay ay parable lang. Alam nyo, young people, marami sa atin today, ang buhay nila parang parable. Pag sinabing parable, parang hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo. Parang gulong-gulo ka, bakit nangyayari sa buhay ko to? Parang nag-iisip ka, bakit sa dami ng mahirap, bakit ako yung mahirap? Parang nag-isip ka na ba ng ganyan? Bakit sa dami ng may sakit, bakit ako pa yung ganitong klase ng may sakit? Naisip mo ba yon? Siguro naisip mo, bakit sa dami na may ganitong ilong, bakit ako yung may ganitong ilong? Parang ganon. O you will say, bakit sa dami ng pangit na nangyari, bakit ako pa? Tama ba? Now, next scripture. Sabi po ng Bible is this. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. So, they may seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven. Sabi ni Jesus, alam mo kasi maraming tao lumalapit sa akin, nakikita lang nila ako, pero hindi nila na-perceive kung sino ako. Nakikita niyo yun? Naririnig nila ang salita ng Diyos, pero hindi talaga nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Alam mo, that's the very problem of many people nowadays. Nag-church sila, pero hindi nila nakikita si Jesus. Ang nakikita nila, sitwasyon nila. Ang nakikita nila, emosyon nila. Ang nakikita nila, yung problema nila. That's the problem. Tanong mo yung katabi mo, nakikita mo ba si Jesus dito? O baka naman, nagpupunta ka ng church kasi nakikita mo lang yung pangangailangan mo. Look at the Bible. Ang sabi ng Bible, so that they may be ever seeing but never perceiving. Ano sunod? And ever hearing but never understanding. Baka naman tayo yung klase ng mga tao na naririnig mo lang yung sinasabi ni Pastor Tim, pero hindi mo talaga siya naiintindihan. To the point na hindi mo siya sinasabuhay. Tonight, this very afternoon, my prayer is for you to open your spiritual ears, to open your spiritual eyes, para mas lalo maintindihan natin ang laban ng buhay. Pwede mo bang pakitaas ang iyong kamay? Sabihin mo, say this after me. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Mamulat ang aking mata sa katotohanan. Buksan mo ang aking tenga sa wisdom na ibibigay mo sa akin today. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Alright, so handa ka na ba? Tanong mo yung katabi mo, handa ka na ba? Guys, are you ready? Are you ready? Ano, ready ka na ba? Palakpakan niya natin, sir. You ready ka na? Come on. Alright, so let's start. Ang personal connection natin to the kingdom of God. Una, when we have this personal connection to the kingdom of God, meron tayong tinatawag na godly perception. Okay? Godly perception. Ang sabi ng Bible, they may be ever seeing but never perceiving. Alam mo, iba po yung seeing sa perceiving. Magkaiba po yan. Hindi porket kung ano nakikita mo na nangyayari, yun lang talaga yon. Ang totoo po nun, sa mga bagay na nangyayari sa'yo, may katuruan si Lord sa buhay mo. Kaya nga kung babasahin mo ang 1 Corinthians 13:13, si Paul mismo nagsabi sa 1 Corinthians 13:13, and now these three things remain. Tatlong bagay lang magre-remain. Ano yung tatlong bagay? Faith, hope, and love. Verse po, 1 Corinthians 13:13. There are three things: the faith, the hope,
and the love. There's three things. Ano daw po ang tatlong bagay? Faith, hope, love. O, sige nga, kung ikaw may faith, sabihin mo, kung kunyari, pag sabi, ikaw ba may faith, sigaw mo check. Kung ikaw ba may hope, sigaw mo check. Pag ikaw ba may love, sigaw mo check. O tanong, ikaw ba ay may faith? Check. Aba, ikaw ba ay may hope? Check. Ikaw ba ay may love? Check. Now, pwede kasing ganito, nakita natin, kasi tandaan nyo, ang Bible, o ang Word of God, o ang Gospel, kaya si Jesus pumunta para ipakita sa atin na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kasi marami pong tao ngayon, wala ng faith kay Lord. Talagang nag-divert na sa kanilang faith with God. Okay? Pangalawa, kaya dumating si Lord para magkaroon ang pag-asa ng buhay natin. Kasi alam nyo, tayo, talagang papunta talaga tayo ng impyerno. Papunta talaga tayo ng hell. But because God loved us, binigyan niya tayo ng pag-asa. Love. Okay? Alam mo, kung walang pag-ibig, wala ka. Kung hindi nagmahalan ang mga magulang ninyo, wala ka ngayon sa lupang ito. Amen? Because of love. So there are three things that remain. But, marami kasing misconception ang faith, hope, and love. Okay? Tingnan natin. I-differentiate natin o i-comparize natin, magkaroon tayo ng comparison, ano yung worldly perception ng faith, hope, and love at ano yung godly perception ng faith, hope, and love. Una, worldly perception. Pag-usapan natin yung hope. Ang worldly perception ng hope is to want something to happen or to be true. Yung parang meron kang mindset na, sana mayaman na lang ako. Sino minsan nagsabi nun? Sana mayaman na lang ako. Diba? Sana kasing gwapo ako ni Piolo. Ang tanda ni Piolo, sorry. Ni Daniel Padilla. Diba? Sana kasing ganda na lang ako ni Catherine Bernardo. Sana kasing katalino na lang ako nung top 1 namin. Diba? Marami kang sana. Sino ditong marami nang sinabing sana? Sana sa Pasko, ganito. Ay, magpapasko na. Sana sa Pasko may bago ako sapatos. Sana sa Pasko makatingin mo ko ng pitsa. Sana sa sapatos. Sana sa Pasko ay hindi malamig ang Pasko ko. Sheesh. Marami kang sana sa buhay. But those are the worldly conception ng hope. Sana. You wanted something to be true. Too good to be true, ika nga, yung iba. But you know what? Ang godly perception is this. Basahin nyo, ano yung godly perception? 1, 2, 3, go. Come on, louder. 1, 2, 3, go. Yun yung godly perception. Alam mo ba, kung bakit maraming mga taong maiinit sa Panginoon na para bang wala na pag-asa ang bukas nila pero nakangiti pa rin. Tingnan mo yung katabi mo, walang pera yan pero nakangiti yan. Diba? Tingnan mo yung katabi mo, bumabagsak na yan sa school niya pero relax pa rin. Diba? Pambirang, galing. Galing talaga. Diba? Yung iba nga sa inyo, pumunta ng bahay kasi ayaw nyo sa loob, pumunta ng church kasi ayaw nyo sa loob ng bahay ninyo. Right? But ang godly perception is ang hope ay nasa pangako ng Diyos. Do we all agree? Hello? May kausap ba si Pastor Tim? Hello? That's the hope of God. Kaya alam nyo, mahalaga talaga na ang linggo ay isang bagay na talagang ating pinaprioritize. Ang araw-araw, ito'y araw-araw na dapat binabasa natin ng Bible. Kasi alam nyo, young people, marami magbibigay ng false promises sa inyo. Marami magbibigay ng false hope sa inyo. Minsan, pag wala kang pera, naghahanap ka ng mauutangan. Tama ba? Wala kang pera, hanap ka ng, hello, pre, pwede bang pautang ako? Diba? Minsan, hello pa lang sa Facebook. Hello, ang sagot mo agad, wala akong pera. Ganun agad. Ang isip mo agad, may mangungutang sa'yo. Parang ganon. But you know what? Put our hope in the promise of God. Amen? Hello, amen ba? Amen. Pangalawa, law. Ano ba sunod? Faith? Next natin, faith. What is faith? Worldly perception. Faith is belief in traditional doctrines or religion. Alam niyo po, ang faith, marami nang nag-aaway pagdating sa pananampalataya. Kung mapapanood nyo, ang isa sa mga trending ngayon, ang Israel, binobomba sila ng Palestine. Ang pinaka-pinag-aawayan nila, relihiyon. Relihiyon ang talaga pinag-aawayan nila. Alam nyo, kung babasahin ninyo, kung pag-aaralan nyo ang Asian theology,
kung pag-aaralan ninyo ang number of Asian people, there are about only 7% Christians. 93% ng population ng Asian, it's either Hinduism, it's either Islam, it's either Buddhism, it's either Confucianism. Para yung lahat ng nism nandoon. Iba't iba. At meron pang large population ng mga atheist. Ganun po talaga. Ilang percent lang tayo? 7%. Maliit na porsyento lang naman po tayo ng ating lugar dito sa Asia. But you know what? Ang dami nang namatay ng dahil sa pananampalataya. Pero ang ating worldly, ang godly perception, ano? Pakibasa? Godly perception of faith. Ano po yan? Okay? 1, 2, 3, go. Makes us stand firm in Christ. Alam nyo, I like what Jam said a while ago. I love that. Sabi niya, ang araw ng linggo, kung bibigyan niyo ako dyan, bahala kayo dyan. Re-resignan ko yan. Palakpakan natin si Jam doon. Ang galing ng Lord sa buhay niya. Alam nyo, ang Sunday, it shall not be negotiated. Because firm ka dyan eh. Yan yung stand mo. Hindi yung mag-iisip ka, pupunta ba ako ng linggo? Parang nanadya ka pa na meron ka talagang schedule ng araw ng linggo. You know what? When it comes to Sunday, you give it to the Lord. Why? Because we should be firm in that. Firm tayo dyan. Ang araw ay para sa linggo na because it's for Sunday. And it was so biblical na sinasabi ng Lord, even sa book of Genesis pa lang, sa creation pa lang ng mankind, ang sinasabi ng Lord, sa 6 na araw, magtrabaho ka. Gawin mo lahat ng gusto mo ng 6 na araw. Pero pagdating sa 7th araw, o magbibigay ka ng 1 linggo o 1 araw, para sa akin ito ay araw ng pananambahan. Kaya alam mo, young people, it's not really biblical na tayo ay may ginagawa ng iba sa araw ng linggo. Kasi ang Sunday is for? Sunday is for? Sunday is for? That's non-negotiable. Kaya ako po, nung bata din ako, edad niyo ako, hindi talaga ako basta makapunta kung saan-saan. Araw ng linggo, papaalam ako sa tatay ko, Papa, may group assignment kami, kailangan ko pumunta doon. Ang sagot agad ni Papa, hindi pwede! Hindi pwede! Lahat yun hindi pwede. Bawal ako mag-teach ng araw ng linggo. Bawal ako mag-assignment sa araw ng linggo. Bawal ako mag-swimming sa araw ng linggo. Akala ko relihiyon lang. Pero one day, I started to understand, it is a value na dapat sambahin mo ang Diyos mo sa araw ng linggo. Amen? Pwede mong palakpakan mo si Lord doon? It makes us stand firm in Christ. Hindi na dapat nini-negotiate yan. Hindi na dapat pinaglalaban yan. Hello? Alam nyo, ang panahon natin today, chaotic eh. Kung titignan mong social media, magsalita ka lang about kay Christ sa mga certain issues. Ang sagot nila parate, asa ng separation ng church at ng state. Parating ganun ang laban. But for me, we have to be a generation na kung saan pinaglalaban natin what is written in the Word of God. Kung anong sinasabi ng Bible sa atin. Because the Bible is the final authority of mankind. Talaga ang feelings niyan. Kaya nga sabi ng kanta natin, I won't be formed by my feelings. Tama ba ako? Hindi ka ma-form ng feelings mo. Eh kung masasaktan ka dahil sa Word of God, so be it. Kung ma-invalidate ka because of the Word of God, so be it. Kasi we're so firm, ipaglalaban natin kung ano ang sinasabi ng Lord sa buhay natin. Kaya young people, alam nyo, kaya ang First Gen, pumapasok tayo sa intentional discipleship. Kasi dapat maayos ang buhay nyo sa pamamagitan ng Word of God. Alam nyo, kung maririnig nyo lang maraming kwento ng mga tao dito, story nila dito sa First Gen, iba't ibang kwento ng buhay ng tao. Pero naayos lamang ang buhay nila ng salitang pananampalataya kay Kristo Jesus na buhay. Palakpakan natin si Lord. Come on. Right? Tingnan mo yung katabi mo, firm na ba yan kay Christ? Firm na ba yan na ang buhay niya para kay Kristo? Hello? Firm na ba? Yung tipong whatever happens, mahal mo ang Lord. Whatever happens, paglalaban ko si Lord. Mawalaan man lahat sa akin, pero hindi mawawala si Lord sa buhay ko. That's firm. Pero alam niyo, minsan ng faith, dinedebate.
Minsan nagdedebatehan pa sila. Alam mo, hindi mo kailangang idebate ang pananampalataya mo because that's your faith. It should be firm. Sabi mo sa katabi mo, maging matibay ka. Diba? Eto na naman, Pasko. Napadaan ka, may mga tropare, shot ka muna. Isa lang, Pasko naman eh. Ano gagawin mo? Parang naglalaway, parang, sige, isa lang naman eh. Lord, isa lang naman ha. Nagpaalam pa kay Lord. Pambira. Firm. Say the word firm. Kailangan natin ng mga kabataan na matibay ang pananampalataya nila. Strong. Yung tipong hindi basta natatangay ng agos ng mundo. We have to be that kind of person today. Kasi alam mo kung hindi, pare-parehas sira buhay natin, pare-parehas. Niwala kayo. You have to perceive it. You have to see it. More than seeing, but you have to perceive it. Okay? Sunod, faith, hope, love. Pag-usapan natin love. Worldly perception ng love. Ano yung love? Love is to like or desire lavishly. Yung parang love na love mo siya. Yung gustong-gusto mo, yun yung love eh. Meron nga yung iba eh, ginagawang mundo ang tao lang. Sheesh. Pasensya. Tapos pag nasaktan ka, ang sasagot mo, pasensya na, tao lang. Pasensya na, tao lang. Alam mo ang puso, grabe yung deception ng puso. Mabilis kayong madideceive dyan. Huwag mong gawin mundo ang tao lang. Gawin mong mundo si Lord. Tama ba yon? Kaya tignan mo, sinabi ng huwag ka magmahal, o ano, iniwan ka rin. O di ba, nasaktan ka? Kulit mo eh. Di ba? Hindi nga, young people, look at this. Not because you like it, not because you love it, you're going to fight for it na para bang lahat ng mundo kalaban mo para lang sa Kanya. Hindi yun ganon. Hahamakin ng lahat. Makapiling lang siya. Aray, aray. Like or desire lavishly. Kaya alam niyo, pag may gustong, minsan hindi lang naman sa tao eh, minsan kahit sa bagay. Pag may gustong-gusto kayong isang bagay, gagawin niyo lahat. Gagawin niyo lahat. Okay lang, ako na bala. Okay? Gagawin niyo lahat. Minsan, magnanakaw ka pa para makuha mo lang isang, tingnan mo yung mga addict. Napansin yung mga addict? Magnanakaw sila ng maraming bagay, makuha lang nila yung droga. Tama ba, mali? Ganun yung mga addict eh. Di ba? Minsan nagtatrabaho sila para sa bisyo nila. Marami rin ako kilala. Dahil na-addict na sa sugal, nagtatrabaho para isugal ang pera. Tama? Ako nga dati, para lang makapag-computer, papasok ako ng school para makukuha ko ng baon. Pero totoo yung baon ko, computer ko lang. Oo. Counter-Strike, Dota, yan, kalaro ko si Kuya King eh. Kalaro ko yung mga tropa ko rito iba eh. Pero eventually, nagbago ang buhay. Love ko siya or desire ko siya eh. Pero ano ba yung love sa godly perception? Basahin natin. Godly perception, ano daw yung love? Love. Louder. 1, 2, 3, go. Alam mo, si Lord, pakinggan niyo maigit to ah. Si Jesus, hindi niya basta tayo minahal lang lavishly. It's more than just feelings. It's more than just emotions. Pero alam mo yung binigay niyang love sa atin? Yung binigay niyang love, yung nakakapagbago ng buhay ng tao. It transforms us. Anong feeling mo kung si Jesus habang buhat-buhat niya itong cross? Di ba? Kunyari, ito yung cross. Buhat-buhat niya. Naalala niyo? Buhat-buhat niya. Tapos nung pinalo siya, ikaw, buti nga sa'yo. Pang! Pwe! Nung dinuraan siya, nung pinalo siya, ano kaya kung binuhat ni Jesus yung cross, pinalo niya siya, ayoko na! Ang titigas ng ulo ninyo! Ginagawa ko na nga ito lahat para sa inyo! I am so done! Ayoko na! I quit! Ayoko na sa'yo! Tapos umakit na siya ng langit. Kaya niya gawin yun. Nakakainis ka eh.
Tama ba? Isipin mo, namamatay na nga siya kung ano pa pinagsasabi sa kanya. Kinuha yung cross, pinagpapapay, yun na. Kung ginawa niya yun, ano nangyari sa atin? You know what? This is an example ng isang unconditional love ng God sa tao. He never quits on you. He never did. Sabi mo sa atin, hindi kailanman sumuko ang Diyos sa'yo. Pero alam mo, one way or another, nasabi natin yan. Ayoko na. I'm done. Di ba? May mga ganyan na. I'm done. Ayoko na. I quit. One way or another, we said that. It's either to people, sa school, sa workplace, o pwedeng sa career, o pwedeng sa pamilya. Baka nasabi mo na, ayoko na talaga. But you know what? Hindi kasi yung kind ng love ng human ang pinakita sa atin ng Lord. Ang kind ng love na binigay niya sa atin, it transforms us into become being a better person. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, nag-transform na ba? Nag-transform na. Tingnan mo, may kausap ba si Pastor? Hello? Nag-transform na ba? It transforms us. So, church, you have to perceive those things. Hindi basta pwede nakikita mo lang. You have to perceive it. Okay? Palakpakan natin si Lord dyan. Come on, come on. Ulit, ano yung hope? Hope is in the promise of God. Pangalawa, faith. Faith makes us stand firm in Christ. Pangatlo, love transforms us through the Holy Spirit. Okay? That is a godly perception. Huwag tayo dun sa wisdom, ha? Huwag tayo dun sa worldly perception, ha? Huwag tayo sa worldly perception. Now, going back. Sabi ng Bible, they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Pangalawa, una is godly perception. Pangalawa, pag-usapan natin yung godly wisdom. Okay? Young people, alam nyo, sa generation natin today, kailangan may understanding tayo sa mga nangyayari sa buhay mo. Not all things happen para parusahan ka. No. Not all things happen para lagyan ng hirap ang buhay mo. No. But everything happens for a reason. Binigyan tayo ng Lord ng isang purpose sa buhay. And we have to walk on those ways. Okay? Godly wisdom. Okay? Now, look at this. Handa ka na ba? Tanong ka tabi mo. Ready ka na ba? Godly wisdom. Now, tingnan mo yung Matthew 11 verse 2 to 5. Pwede bang kayo magbasa? Kayo naman magbasa, okay? Matthew 11 verse 2, okay? 1, 2, 3, go. Now, there was this time that John was in the prison. At sabi ng mga disciple ni John, sabi ni John sa mga disciple niya, mga disciple, pwede bang puntahan niyo si Kristo, si Messiah? Tapos, pagpunta mo doon, nung narinig natin nangyari, ano yung next verse? Ano sabi next verse? Sabi doon ng verse 3 is this. Sabihin mo kay Kristo, ikaw ba yung dumating na Messiah? Ikaw na ba yung Messiah ang inaasahan ng lahat? O may i-expect pa kaming iba? Sabi ni John sa mga disciples niya na pinasasabi kay Kristo. Anong sabi ni Jesus? Nung pumunta rin mga disciples, nagbiyahe sila papunta kay Jesus, etong sinabi ni Jesus sa kanila. Sabi, basahin nyo, go back and report to John what you hear and see. Ano daw? What you hear and see. Say the word hear and see. Alam mo, pagkasama mo si Jesus, hindi pwedeng wala kang makitang maganda at hindi ka pwedeng wala kang marinig na maganda. Now, ano yung mga bagay na nakita nila at maganda? Next slide. Sabi po daw, basahin natin. 1, 2, 3, go. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Tignan niyo yun. It's what the people or the disciples hear and see about Christ. Church, young people, all eyes kay Pastor Tim, pakinggan yung maigi to. When you have Jesus in your life, hindi pwedeng wala kang makikitang miracles after miracles. Parating may maririnig kang magagandang testimonies. Kaya mapapansin mo, bakit kaya ganun? Pag nandito ako sa Fishgen, pag kung sino man ang tumayo, lahat na naririnig ko maganda. Yes, totoo.
Kasi lahat ng maririnig mo rito, dahil connected kay Jesus, everything is good. Everything is wonderful. Kaya tingnan mo, letter A. Ang godly wisdom, it's a living a life with a personal evidence that God is with us. Meron talagang personal evidence. Ako po, for me, kaya kong patunayan sa inyo na buhay ang Diyos. At sa lahat ng pagkakataon ng buhay ko, ako man mismo, personally, na-experience ko ang galing at ang ganda ng Lord. I have this story sa inyo, netong nakaraang Wednesday. That's Wednesday, 3 o'clock in the morning. Ito just want to tell you this story. Isang personal evidence ko na nangyari sa akin that God is with me. Meron po kasi ako talagang, I have a problem na sobrang laki talaga. And I never really experienced this before. At to the point na ako po talaga nitong nakaraan ay para akong tuliro. Na parang hindi ko alam ang gagawin ko at hindi ko alam kung anong pwede kong maramdaman dahil sa problema kinaharap ni Pastor Tim. So, madaling araw na yun, nagdadrive ako pa uwi. May hinatid ako sa Las Piñas na isang leader natin na inayos yung warts ni Mama, nagpa-full body warts si Mama at si Papa. Tapos may gamit kasi siyang mabigat, hinatid ko siya Las Piñas. Pag uwi ko, dahil mag-isa na lang ako sa sakyan, hinayaan ko ang thoughts ko mag-run doon sa mabigat na problema na meron ako. I let it happen. Tapos, yun na yung nag-consume sa akin. Habang nagdadrive ako sa may kahabaan ng Evacom, yun na yung iniisip ko. Parang may nakikita ko, pero ang imagination ko, yung malaking problema ni Pastor Tim. So, para akong tuliro na parang nagdadrive ako, gamit ko yung kotse ni Boss King, manual yun eh. Siguro I was running about 60 to 70 km per hour. Hindi naman mabilis yun, tama lang, pero sa ganung daanan, medyo nga mabilis yun. So, habang nagdadrive ako, yun lang yung iniisip ko, nanginginig talaga ako at talagang bigat na bigat ako sa dinadala ko. May naaninag ako sa harapan ko. Nung naaninag ko yun sa harapan ko, alam mo, hindi ko alam kung anong naaninag ko, basta alam ko may naaninag ako sa harapan ko. Suddenly, the instinct is this. Inapakan ko na sagad yung clutch ko, inapakan ko yung brake ng sasakyan, tapos, for the very first time, nakapagpaiyak ako ng sasakyan. At somehow napapihit ako, konti lang naman sa kanan. Alam mo, tama ngayon na aking naaninag, may motor na tumatawid sa unahan ko. Alam mo, nung pumigil ako, pagkapreno ko, siguro gaguhit na lang, kuhit na lang talaga, nabangga ko na yung motor na yon. Sabi ko, pambihira. Kung yon hindi ko na preno, baka sakali, hindi ko alam kung buhay ba o patay yung nagmomotor na yon. And alam mo yon, yung nagmomotor, siguro, hindi niya alam, alas na sa madaling araw, hindi ko alam kung lasing siya or whatsoever. So definitely, tumakbo na lang siya nang tumingin lang sa akin na parang wala nangyari sa kanya. Pero ako po, promise, nanginginig talaga ang laman ko at halos mangiyak-ngiyak ako sa nangyari. And hindi ako makapag-drive, tumabi ako, nag-pray ako sa Lord. Lord, sabi ko, thank you. Thank you, Lord, so much. Because I have this near accident, na death accident na I believe kung hindi ako nakapreno, napatay ko siguro yon. E di sana ang pastor nyo nga nasa kulungan. Siguro headline na ako, isang pastor nakapatay. But you know what? God is with me. And God gave me this instinct na, anak, may tatawid, promeno ka. Hindi ko alam, hindi ko nakita, talagang basta promeno lang ako. So I believe in my life as well. Sa gitna ng parables ng buhay ko, sa gitna ng mga thinking ko na parang hindi ko naintindihan what is happening to me, I believe it is the evidence that God is with me. Kaya gusto ko malaman ninyo, ano man ang mabibigat na sitwasyon ng buhay mo, kasama mo ang Lord. Alright? Pwede mong palakpakan mo si Lord dyan. Come on. See? Simpleng bagay. Alam mo yung mga simpleng bagay na nalusutan mo, pero ako, it's only by the grace of God. Grabe, kung iisipin ko, ayoko nang balikan yung alas 3 ng madaling araw ng Wednesday na yan. And there was no one with you. There was no one, not single person with me by the time. Kaya alam nyo, I still believe, strongly believe, sa Acts 4:12, sasabi talaga ng Bible, that there's no salvation under heaven given to mankind on which we must be saved.
but only the name of Jesus Christ. Kaya alam nyo, may mga pagkakataon na parang wala kang katuwang sa buhay. Not even a single person. Pero alam mo, I want you to call on the name of the Lord and you will be safe. Right? Pakitaas ang kamay. Sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Lord, tulungan mo ako. You are with me. Palakpakan natin si Lord. Come on. Wow. Living a life with a personal conviction that God is with us. Conviction is the root. Ayan po ay magsisimula ng wisdom. Because sabi ng, I think Proverbs 9, sabi ng Proverbs 9, yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya alam mo, pag kasama mo si Lord, may conviction ka eh. Itatama, Lord, ang heart mo. Lastly, living a life with a personal encounter that God is for us. Worship team, pwede na kayo makyat. Now, listen to this. Alam nyo, ang buhay natin, kailangan personal yung enkwentro mo sa Diyos. Pwede kasing nandito ka kasi you have your friends, you were invited for the very first time. Pero alam nyo, ang pagpunta po talaga sa loob ng church, it should be a personal encounter with God. Yung tipong alam mo sa sarili mo na mahal mo si Lord. Alam nyo, pag mahal mo si Lord, listen to this. Pag mahal mo si Lord, hindi na issue ang paglilingkod sa Kanya. Hindi na issue yon. Pag mahal mo si Lord, hindi na rin issue yung pagbibigay mo ng oras, pagbibigay mo ng panahon, hindi na yung issue. Pag mahal mo si Lord, alam mo yon, yung buhay mo, alam mo na kahit ano mangyari sa'yo, it is for God. Kasi mahal mo si Lord. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Mahal, naramdam mo ba pag-ibig ng Lord? Okay? Ramdam mo ba? Ramdam mo ba pag-ibig ng Lord? O, asa na? Kuya Aga, ayan. Pwede na natin patugtugin yung keyboard. O, sige. Yan. Kailangan pala sabihan natin para tumunog eh. Alright. Now, listen church. Young people, kamusta yung love mo for God? Connected pa ba siya sa heart of God? Baka naman connected ka na lang sa Sunday routine. Alam mo, iba yung Sunday routine sa personal na love mo si God. Baka kasi para kang, tulad nitong mga tinuturo natin. Sabi ni Lord, to you, it has been given the secret to the kingdom of God. But to those outside, it's not been given. Pwede pala na pumupunta ka ng church pero hindi mo alam ang sikreto ng kingdom of God. Pwede palang uma-attend ka ng Fish Gen, pero parang hindi mo talaga naiintindihan paano ba si Lord mabuhay sa'yo. Today, I want you to be connected to the very heart of God. Kasi kung hindi ka na connected to the very heart of God, maniwala ka. Lahat ng sasabihin dito, lalabas lang yan sa kabilang tenga mo. But if your heart is connected to God, whatever words being uttered here, hanggang sa puso mo, dinadigest mo yan. Kasi love mo si Lord eh. Pag love mo si Lord, alam mo, may mga pagbasag si Lord sa buhay mo na wala kang magagawa kundi mag-submit lang. Kasi binabasag ka ng Lord eh. Alam niya na para sa iyo ang pagbasag na yon. The Bible is telling us in Romans, all things work together for the good of those who love God. Kaya minsan nag-isip ka, Lord, sa dami ng problema, bakit ako? Lord, bakit sa dami ng pinagdadaanan, bakit ako? Why? Well, I want you to know. Kasi mahal ka ng Lord. Kaya ayusin niya talaga ang buhay mo. Pag wala sa ayos ang buhay mo, talagang aayusin niya. At sometimes, it's so painful. Pero you know what? Ang tanging solusyon, pag connected ka sa Lord, maniwala ka. Mag-yield ka sa love niya. Okay? Pwede ba lahat tayo tumayo? Come on, let's all stand together. As I end, third and last, yung godly connection. First slide. Now, listen to this. Pag connected ka sa Lord, pakibasa nga to, 1, 2, 3, go. One more. 1, 2, 3, go. Louder. 1, 2, 3, go. Pag connected ka sa Lord, malinaw ang buhay. Young people, hindi pwede maging malabo ang buhay mo pag connected ka sa Lord. Meron ba sa inyo, amin na, sino amin dito? Meron ba sa inyo, papunta kang college?
Tapos, hindi mo alam, una, hindi mo alam magka-college ka. Pangalawa, ito na lang muna. Hindi mo alam kung anong course iti-take mo. Parang hindi mo pa alam. Taas ang kamay. Meron ba yung hindi mo alam ano ba talagang gusto ko? Meron ba rito? Paalam talaga kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Taas ang kamay. Meron? Meron ba? Yun, no? Meron din. Right? Alam mo, kung medyo malabo pa sa buhay mo sa'yo ngayon, gusto kong malaman mo, dumulog ka sa Lord. Hayaan mong ipalinaw sa'yo ng Lord ang purpose mo sa buhay. Hindi pwedeng malabo sa presensya ng Lord. Talagang may tamang direksyon. Pangalawa, pag connected, ano daw? 1, 2, 3, go. Pag connected ka sa Lord, naiintindihan mo mga bagay-bagay. Maniwala ka. Alam nyo, gusto ko na lahat tayo dito sa church, malinaw ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi ang hirap naman yon, tayo mismo malabo. Paano natin pag-uusapan ang buhay na to? Pwede kasi nandito ka, pero parang hindi malinaw sa'yo, bakit ako nandito? Paano ba ako minahal ng Lord? Church, today, you have to open your eyes and you have to open your ears to God. Kasi dapat personal ang buhay na malinaw at nasa ayos. Mahirap po na lahat tayo andito. Pero lahat tayong gulong-gulo na sa buhay. Parang hirap no, lahat tayo gulong-gulo sa buhay. No? Last but not the least, pag connected sa Lord, 1, 2, 3, go. Pag connected sa Lord, may bago at tamang direksyon sa buhay. Amen? Tama ba to? Do we all agree? Amen ba? Alam mo, ang sarap ng buhay talaga na nakakonekta sa Lord. Pero alam nyo, yung connection na to, kailangan personal. Malalim. Dapat totoo. Hindi yung dahil lang sa ito lang yung buhay mo, nagko-connect ka, no? With or without people, connected ka sa Lord. With or without your leader, connected ka sa Lord. With or without people around you, dapat connected ka sa Lord. Alam mo kung bakit? Kasi habang buhay kang connected sa Lord. Ayoko pong one day, pag nag-iba na yung takbo ng buhay mo, marami kasing kabataan ngayon, nung nagkaroon na ng asawa, pamilya, wala na sa Lord. Meron din naman, nagkaroon ng trabaho, wala na sa Lord. Yung iba naman, nagkaroon na ng kabisihan sa buhay, wala na sa Lord. Ayoko pong matulad kayo sa ganun. Wala po akong gustong patutsadahan or whatsoever. Pero alam nyo, if I will remember these people, nalulungkot ako, sa totoo lang. Kasi, ang original na disenyo sa buhay ng isang tao, nag-divert sila dyan. You know what, young people, as I end, tandaan nyo itong sasabihin ko. Pag nabubuhay ka na sa katotohanan, if you started to live in truth, huwag ka nang umalis dyan. Kasi pag ikaw umalis ka na sa katotohanan, wala nang mas katotohanan sa salita ng Diyos. Maniwala kayo. Because Jesus is the absolute truth of this mankind. At the end of the day, ito ang purpose natin. Nabubuhay tayo para kay Lord. Kaya dapat i-connect mo yung buhay mo sa Lord. Amen? Pwede bang this time, mag-connect lang tayo sa Lord? Pwede bang hawakan mo yung puso mo sa kinatatayuan mo? Pag hawak mo ng puso mo, I want you to close your eyes right now. And personally, just by yourself, evaluate mo. Connected ka ba o disconnected ka kay Lord? If you felt like you're being so disconnected, it's time to connect again to God. Pag may malabo, disconnected na. Pag may mga bagay na iba na nakikita mo, baka disconnected ka na. You know what? If you're connected to Jesus, you will understand that Jesus is Lord and He is in control over everything. Sige po. At the count of 3, every one of us will pray. 1, 2, 3. Sige, mag-pray ka. And start connecting your life to God.
Holy Spirit. Panginoon, salamat. Gawin mong personal ang aming koneksyon sa karya ng Diyos. Lord, habang kami mga bata, may mga bagay na hindi kami naiintindihan at may mga bagay na limitado lamang ang aming kaalaman at ang aming kakayahanan ay limitado lamang. Pero Lord, sa mga panahon na ito, God, dito mo Lord, lalo kami nilalagyan ng kayamanan sa aming puso ang iyong salita. Dito mo pinayayaman kami, Lord God, sa talino at sa wisdom. At hayaan mo, Lord, sa panahon ng kabataan namin, madiscover namin, Lord, ang purpose namin sa buhay namin ito. Lord, hayaan mo ang pananampalataya namin, Lord. Maging firm kami, Jesus, sa aming mga desisyon sa buhay. That may we be planted in a strong foundation. Lord, today, as we build our life, O God, i-build mo ito, Panginoon, with the truth of Jesus Christ. And Lord, today, as we connect our life to you, Lord, daluyan mo, Lord, kami ng pagpapala. Daluyan mo, Lord, kami ng lakas ng gagaling sa iyo. At matagpuan namin parati ang pag-asa sa iyong mga pangako sa aming buhay. We put our faith, we put our trust in you, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's just sing the song. Let's just sing the song. Sing, I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will Pwede bang lahat ng bibig? Just sing the song, and I will build. I will build my Sige po. life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be Sing, I will build. shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Pwede po ba pakitaas ng kami yung ating mga first-timer? Yung mga first-timer natin. Andiyan ba kayo? Ayan. Pwede ba palakpakan natin sila? Come on. Sa mga first-timer natin, gusto ko po sabihin sa inyo, mahal kayo ng Lord. Right? And ito pong lugar na to, welcome kayo. At gusto ko pong sabihin sa inyo na we are so excited to start a new journey with you. Alam niyo, sa buhay, mahirap po talaga na magulo ang buhay. Mahirap din, ang gulo-gulo na nga ng buhay, hindi pa tayo kumapit sa may akda ng buhay. Kaya alam niyo po, ito ang panahon na dapat ikaw mismo, sa panahon ngayon, mahirap ang buhay, magulo ang buhay, i-connect mo ang buhay mo sa Panginoon. Pwede po ba yun? I will leave a prayer to you, lalo sa mga first-timer. If you're first-time, iba sa inyo, baka nahihiya na tumaas ng kamay, gusto ko po mag-iwan ng panalangin sa inyo. Okay? Okay? Pwede bang itaas nyo lang po yung kamay ninyo? I will be praying for you.
Okay? And I want you to close your eyes. Sa mga nandito, can you just join me in prayer, praying for them? Okay? Panginoon, i-bless mo ang mga taong ito, O God. You love them, God. At alam namin, Jesus, kaya sila nandito kasi meron kang plano sa kanilang buhay. Katagpuin mo, Lord God, sila dito sa lugar na ito. I pray, God, that they may find a joy in this place. Magkatagpo nila, Panginoon, ang totoong pag-ibig, O God, sa lugar na ito. At hayaan mo, Lord God, nasa kanilang paglakad, O God, kasama ka. Purihin ka nila, O God, sa kanilang buhay. Maging mapagpasalamat sila, Lord God, sa maliliit na bagay na maintindihan nila lahat ng bagay ay galing sa iyo. I bless their life, Jesus. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang manguna at magabay sa buhay nila. Pinupuri ka namin, Lord, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ating mga first-timer. Pakisabi, welcome! Pakisabi sa kanila, God bless you!